Alamat ng bulaklak sa bukid ng Talavera. Noong unang panahon, sa isang liblib na bukid sa bayan ng Talavera, mayroong isang maliit na nayon na tinatawag na bayan ng mga halaman. Doon nakatira ang mga taong lubos na mahal ang kalikasan at umaasa sa mga ani ng lupa para mabuhay. Sa nayong iyon, may isang batang babae na nagngangalang Khalil, isang masipag, mabait at matulungin na bata na palaging handang tumulong sa mga nangangailangan. Kasama niya ang kanyang lola Maria. Malapit sa kanilang kubo ay may espesyal na bakuran na tinatawag na Hardin ng mga Diwata. Isang lugar na pinapaniwalaang tinitirhan ng mga diwatang nag-aalaga sa mga halaman at bulaklak. Ngunit hindi lahat ng tao ay makakakita sa kanila. Ang mga taong dalisay ang puso at may pagpapahalaga sa kalikasan lamang ang makakakita sa kanila. Dumating ang problema ng mga mamamayan sa lugar na iyon. Isang mainit na tag-araw, biglang hindi tumubo ang mga halaman sa bukid. Ang mga tanim na palay, gulay at kahit na ang mga damo ay nagsimulang malanta. Nawala ng pag-asa ang mga mamamayan dahil wala silang makakain at walang maibenta sa palengke. Nalungkot si Khalil nang makita ang paghihirap ng kanyang mga kapitbahay. Isang gabi habang siya ay nagmumuni-muni sa labas ng kanilang bahay, biglang may nakita siyang maliit na liwanag na lumilipad patungo sa hardin ng mga diwata. Sumunod siya sa liwanag at doon niya nakita ang isang napakagandang diwata na may kulay rosas na damit at mga bulaklak na kasabit sa kanyang buhok. Ito ay si Diwatang Flores, ang tagapag-alaga ng mga bulaklak sa bukid. Khalil, bati ng diwata na may mahinang boses na parang huni ng ibon. Naririnig ko ang iyong mga dasal para sa iyong nayon. Ang ating bukid ay nawawalan ng lakas dahil ang mga tao ay nakalimutan na pahalagahan ang kalikasan. Sila ay nagtatanim ng mga hindi tamang halaman, nagtatapon ng basura sa mga sapa at hindi nag-aalaga ng mga tanim. Tanong ni Khalil sa Diwatang Flores kung paano makakatulong. Sinabi ng diwata na kailangan niyang kunin ang binhi ng pag-asa sa Sierra Madre. Itinanim ito sa kanilang bukid at dumaan sa 3 pagsubok para sa tibay, kabutihan at pagmamahal sa kalikasan. Ang 3 pagsubok. Bundok ng mga takot. Binigyan ng pagkain ang matandang lalaki, tinulungan siya ng tamang landas. Ilog ng mga kasinungalingan. Sumagot ng totoo kay Diwatang Luwa. Pinayagan siyang tumawid. Hardin ng mga paghihigante, tinanggihan ang ginto ng uwak, nakakuha ng binhi. Umuwi si Khalil at itinanim ang binhi. Pagkalipas ng 3 araw, tumubi ito bilang puno ng may iba't ibang kulay na bulaklak. Ang liwanag mula sa mga bulaklak ay nagbibigay buhay mula sa bukid. Tumubo ulit ang mga tanim at naging masagana ito. Sinabi ng Diwata Flores na bawat bulaklak ay may aral. Naging bayan ng mga bulaklak ang nayon dahil pinahalagahan na nila ang kalikasan. Si Khalil ay naging tagapag-alaga at pinapasa ang kaalaman sa mga sumusunod na henerasyon. Ngayon mga bata, dahil natapos na nating basahin ang kwento, naintindihan na ba ninyo ang mga lahat ng pangyayari? Mabuti kung ganon. Ngayon, balikan natin ang ating katanungan kanina. Sino ang makakasagot kung ano ito? Sino ang makakasagot kung ano ito? Yes, Jillian? Very good. So, pinatunayan ni Khalil na karapat-dapat siya dahil nilampasan niya ang 3 pagsubok. Mahusay, Jillian. Ngayon, pag-usapan natin ang mga tauhan sa alamat na ating binasa. Sino ang pangunahing tauhan sa ating alamat? Yes? Magaling si Khalil. Ano-ano
ang katangian ang ipinakita ni Khalil sa ating kwento? Magaling! Si Khalil ay may dalisay na puso. May iba pa bang kayong tauhan na naaalala? Magaling si Lola Maria. Magaling mga bata, ang lahat ng ito ay bahagi ng kwento ni Khalil. Naalala niyo ba kung bakit tanging ang mga taong dalisay ang puso ang nakakakita sa mga diwata? Magaling, dahil sila ang may pagpapahalaga sa kalikasan. Ngayon, dumako naman tayo sa tagpuan. Saan naganap ang kwento mga bata at ano ang tawag sa nayon noong una? Yes, Shaira? Tama. Naganap ang kwento sa Talavera at tinatawag nilang bayan ng mga halaman. Ngayon, saan naman nakita ni Khalil si Diwatang Flores? Magaling sa hardin ng mga diwata malapit sa kanilang kubo. Magaling mga bata. Sa Talavera ng bayan ng mga halaman at ang hardin ng mga diwatang ating mga tagpuan. Ngayon, ang pinakamahalaga sa lahat, anong mahalagang aral ang natutunan ninyo sa alamat na iyong binasa? Yes, JM? Tama, dapat natin pahalagahan ang kalikasan. Sino pang gustong sumagot mga bata? Yes, Lani? Tama, dapat ay maging masipag tayo at matulungin para mas maganda ang ating kalikasan. Sino pang gustong sumagot mga bata? Yes, Jillian? Tama, dapat ay maging tapat tayo at ang dalisay na puso ang mahalaga sa atin. Mahusay mga bata, ang mga sagot ninyo ay tama. Ang alamat na ito ay nagpapaalala sa atin na dapat ay ang puso natin ay dalisay. Galing mga bata, natapos na nating basahin ang ating alamat ngayong araw. Sa lahat ng ating pinag-usapan ngayong araw, ano ang pinakamahalaga, aral o konklusyon ang nakuha nyo sa kwentong ito? Ano ang inyong nadiskubre? Yes, Yeleni? Magaling! Natutunan mo na dapat alagaan ang kalikasan para hindi tayo mawalan ng halaman at pagkain. Sino pang gustong sumagot mga bata? Yes, Honey? Tama. Mahalaga na maging mabait at matulungin tayo sa araw-araw tulad ni Khalil. Mahusay, Honey. Ang huhusay nyo mga bata. Kaya tandaan natin na ang kalikasan ay isang napakahalagang biyaya na dapat nating pahalagahan at pangalagaan. Dahil ito ay nakasalalay ang ating buhay, ang ating pagkain at ang ating kasaganaan. Kaya kailangan nating alagaan at hindi dapat natin abusuhin ang ating kalikasan mga bata. Naintindihan niyo ba? Ngayon, para sa inyong pangkatang gawain, hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. Ang bawat pangkat ay bibigyan ko ng isang sitwasyon. Pag-uusapan ninyo ito at ipaliwanag kung ano ang tamang gagawin ninyo at bakit. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling. So pangkat 1, ito ang inyong gagawin. Pangkat 2, ito naman ang inyong gagawin. At ang pangkat 3, ito ang inyong gagawin. Naintindihan niyo ba mga bata? Ngayon, para sa inyong aktibidad, ito ang inyong gagawin. Pero bago yan, pakibasa ang panuto. Naintindihan niyo ba mga bata? Pwede na kayong magsimula. Para sa inyong taktang aralin mga bata, pakilabas ang inyong kwaderno at sulat ang inyong takdang aralin. Pero bago yan, pakibasa muna ang panuto. Naintindihan niyo ba mga bata ang inyong taktang aralin? Magaling. Kung ganon, yun lamang ngayon at paalam.